Magandang araw for today's video. Ito pala yung araw na ganap namin sa pag-celebrate ng christening at birthday ng aming apo. Bali, apo pala siya ng aking kapatid at ayan yung lola niya gumagawa ng spaghetti. Pagdating namin dito sa bahay nila ni nanay at ayan nga, bising-busy talaga silang lahat sa pagluluto. Ito, aking kapatid pala ay nakatuka sa pagluluto ng spaghetti at saka sa macaroni salad. At ito, sa taas ng lamesa ay naluto na pala yung apritada at isang palanggana talaga ito mga sisbar. Sobrang dami. Yung aming mga kamag-anak nagtutulong din sa paghuhugas ng mga plato at ayan rin pala yan ano pala yan siya, yung kaldereta. At ayan pala si Gigi at saka si Puding nagtutulong pala sila sa paghuhugas dito sa amin. Sobrang dami talaga ng ulam ngayon for today's video mga sisbar. Tingnan nyo naman planggana talaga yung mga ulam. Ako naman dito sa likod ng bahay at ito nga bising-busy rin sila sa pagluluto. Nagluluto pa pala sila dito, hindi pa tapos ang pagluluto nila ng ibang mga putahin na ulam. Ito rin pala si Tata, nagpainit pala ito ng tubig para ipagsaingan nga at ito isang talagang isang kawa, ano man tawag sa Tagalog yung kawa, kasi Ilonggo kawa kasi ang tawag namin sa kawaling malaki. Pala magsaing mga sisbrad pag malaking handaan talaga talagang nagpakulo pala sila ng tubig, talagang isang kawa talaga, ano man tawag sa kawa sa Tagalog, hindi ko talaga alam. At sabi ni Tata, pakuluin lang daw ng pakuluin yung tubig na yan, tapos ilalagay niya daw yung bigas, tapos yung kumulo na nga yung tubig, ayan, nilalagay na yung bigas, ganyan pala magsain ng maramihan. First time ko talaga nakapag-panood ng nagsasain ng maramihan na ganyan. Dati nagtataka talaga ako kung paano magsaing ng ganyan karaming kanin. Ngayon nakita ko na talaga for the first time kung paano magluto ng sobrang dami na isang kawa talaga. Ganyan pala yan. Yung mga sisbar, nakatry na ba kayo magsaing ng ganyang karami? Ganun pala magsaing ng ganyang karami. Dyan sa inyong probinsya o sa inyong lugar, nagluluto din ba kayo ng sinaing sa ganyang kawaling malaki? Ganyan din ba kayo magluto? Comment naman kayo dyan mga sisbar kung paano kayo nagluluto ng sinaing na ganyang karami. Dati nagtataka talaga ako kung paano nagsasaing sa ganyang kawaling malaki. At ngayon nakita ko na talaga kung ganyan pala. 20 na kilo pala yan ang sinain ni Tata sa ganyang malaki. Ewan ko kung 20 kilos ba yan. Basta sabi niya kasi 32 kilos daw lahat ng bigas na yan. Tapos kaunti na lang ang natira. Siguro nasa 20 kilos talaga ang nasaing niya dyan. Sobrang dami kasi sobrang laki talaga ng kawaling na yan. Alam mo ba na pagkain namin yan ay kinain namin ng tanghalian, kinain namin ng hapunan, kinain namin kaninang umaga, kinain pa namin ngayong tanghalian. Diba? Ilang bisis talaga kami kumain dyan kasi sobrang dami talaga ng sinaing, marami talaga natira sa handaan namin kahapon. Habang nagsasaing nga si Tata doon, na inip ako sa panonood kasi nagutom ako kaya kumain muna ako. At ito pala ay almusal pa lang namin kahapon. At ayan na nga mga sisbat, tapos na pala akong kumain dyan, kaya bumalik na naman ako dito at tinignan ko na naman kung paano niya pa niluto yung sinaing. At ayan, nalagay na nga lahat yung bigas. Tapos tinakpan niya ng sako kasi wala daw dahon ng saging, kaya sako na lang daw yung kanyang tinakip. Tinatungan niya pa ng kahoy. Tapos pinabayaan niya lang dyan. Tapos yung apoy nga binawasan niya lang, tapos pinabayaan niya lang hanggang sa maluto lang talaga yung kanin. Punta ko naman sa kabilang side, ito naman ang nakita ko, naghahanda sila ng lilitsunin. Ganyan pala ang technique din nila sa paglilitsun mga sisbado, binubutas-butasan ng maliliit para crispy daw talaga yung balat. Naluto na nga lahat ng ulam at kami naman ni Papa Jason ay nagluto rin ang aming menu, yung aking favorite na niluluto palagi. Siyempre pa kung hindi bihon, sutanghon at saka pansit. Yan talaga ang aking special sa pagluluto pag may okasyon dito sa amin. Basta sa bahay. May okasyon talaga dito sa aming pamilya ay request talaga ng aking mga pamangkin na ako talaga magluluto ng pansit o di kaya bihon o di kaya sutanghon. Kasi nauubos daw yung mga pansit o tsaka bihon o di kaya sutanghon pag ako ang nagluto. Ay kung iba daw ang magluluto, marami daw tira, hindi daw mapansin, hindi daw lang kinakain. Kaya dyan palitan kami ni Papa Jason dyan sa paghalo-halo. Dahil nga si Papa Jason inutos-utusan ko yan. Dahil siyempre mabilis si Papa Jason maglakad, ako ang bagal-bagal ko kaya maglakad, kimpay-kimpay pa. At ayan na nga yung aking sutanghon mga sisbar. Inutusan ko naman si Papa Jason dyan na kumuha ng oyster sauce, kaya pinalitan na naman ni Tuto Jamil ang dyan halo-halo kasi mainit to at nahihirapan ako, kaya yung anak ko na lang na si Tuto Jamil ang naghalo-halo na naman. Ni Papa Jason, siya na naman ang naghalo-halo, diba dami kong alala habang nagluluto ako. Siyempre lang ako dyan yung ako
ako lang ang nagtitimpla at nagmamasid ko anong ginagawa, basta sila nag-aalala din sila sa akin. Pagkatapos ko nga dyan mga sis Brad magluto ng sotanghon, nagbihis na rin ako para mag-attend din ako dito ng christening ng aking apo. Nung aming apo pala, hindi pala aking apo, aming apo dahil apo pala ng aking kapatid. At dito lang din pala sa bahay ng aking pinsan yung christening nung aming apo, at dito na rin sinelebrate yung birthday niya. Ito lang pala kami naganap mga sis Brad dahil sobrang lapad pala ng kanilang bakuran dito, tapos maaliwalas, maraming puno ng mangga, hindi siya masyadong mainit, mahangin-hangin. At karamihan pala dito mga sis Brad ay ang aming pamilya talaga ang nagpunta, tapos yung mga ninang at ninong at saka mga kaibigan. At tiyahin na rin pala namin mga sis Brad ang nagdedicate dito ron sa aming apo dahil pastor na nga yung aming tiyahin na si Auntie Nelma. Kaya thank you Auntie Nelma sa pagdedicate kay Elio. Happy birthday Elio. Habang nagsisimba pa nga doon mga sis Brad ay umuwi ako dito sa bahay ng nanay dahil mag-prepare kami ng mga pagkain na ilalagay na namin doon sa lagayan ng mga pagkain. At pagdating ko nga dito at ayan, naghiwa-hiwa na sila ng lechon, kaya sabi ko ay akin talaga itong balat na napakalaki na ito, kakagat talaga ako dito, sabi ko ng ganon. At siyempre mga sis Brad, for the content lang yan mga sis Brad, huwag niyong seryosohin yung aking pagkagat, mamaya ibabash nyo na naman ako na high blood na nga, takaw-takaw pa sa lechon, pero totoo yun, takaw-takaw pa sa lechon. Sarap kaya kumain ng lechon, kaya sabi nga namin oy, handa na yung lusartan, ang lusartan yun, wag mong kalimutan, talagang na kayo ng lusartan dahil ang sarap ang lechon. At yun naman si Papa Jason, yan pa-picture din siya at pa-video din siya sa balat ng ng lechon, kasi ang sarap talaga ng pagkaluto ng lechon, talagang biak talaga pati yung balat. At yun naman si Kuya Kalam, madali yan kasi gutom na daw siya, gusto na kumain. Kaya pumunta dito sa kusina at ito naman ako, kasama ko si Gigi, sasandok na kami ng spaghetti para nga dalhin nga doon sa reception. Mga sis Brad, abangan nyo na naman ang continuation nitong aking video bukas at makikita nyo ang aming pagkain at ang aming mga pamilya kung gaano kami kasaya kahit na hindi kami magkaintindihan, pero parang sama-sama ay masaya. Kaya kung nagustuhan nyo itong aking video mga sis Brad, pakishare naman po ng ating video. Maraming salamat.